Magandang araw sa lahat. Matagal na rin akong nakikinig dito at talagang pinag-isipan ko kung ibabahagi ko ba itong karanasan ko sa inyo. Pero dahil gusto ko ring marinig ng iba yung aking naging karanasan, ito nga at magbabahagi ako ng kwento sa inyong channel. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Arnel. Taga rito lang din sa probinsya ng Capiz. Nangyari itong naging karanasan kong ito noong binatilyo pa lamang ako. Hindi ko nga lang matandaan kung ilang taon ba ako nito. Pero talagang binatilyo pa. Nang kabataan ko, kahit na mga binatilyo ay nahihilig pa ring maglaro. Ganon pa po kami sa aming henerasyon. Palibasa ay hindi pa nauuso noon yung cellphone at kung ano-anong mga social media. Dahil nakatira kami sa liblib na baryo at hindi pa maganda yung aming pamumuhay noon, gasera lamang yung ginagamit naming ilaw tuwing gabi. Madalas din po noon na kapag sasapit na nga yung mga alas 6 ng gabi, ay nasa loob na rin kami ng bahay. Maging yung iba naming mga kababaryo ay ganon din. Kaya sobrang tahimik ng aming baryo kapag sasapit na nga yung gabi. Noong gabing yon, kabilugan po ng buwan. Kaya marami sa mga kababaryo namin na mga kababata ko rin yung naglalaro pa sa labas ng bahay. Ganon po kasi yung ginagawa namin kapag bilog na bilog yung buwan at talagang maliwanag sa labas para maglaro. Kapag hindi naman ganon, ay maaga pa ay siguradong nasa loob na ng bahay. Pero dahil istrikto nga noon yung aking mga magulang, kung minsan po ay talagang hindi ako nakakalusot. Hindi nila ako pinapayagan minsan na sumama sa aking mga kababata. Ayon pa kay tatay, baka may aswang daw na gumagala at matsyempohan ako. Dahil doon, minabuti ko na lamang na dumungaw sa bintana at nang mapanood ko ang mga kababatang naglalaro. Tulog na rin noon yung nanay at tatay ko dahil maaga pa po kaming naghahapunan. Kaya wala na ring sisita kung ano man yung aking ginagawa. Lumalalim na rin po noon yung gabi, pero kahit na ganon ay naroon pa rin yung iba kong kababata at naglalaro pa rin at naghahabulan sa bakanting lote na hindi naman gaanong malayo mula sa bahay. Nasa kalagitnaan nga ako ng pagdungaw at panonood sa mga kababata ko nang meron akong mapansin na malaking ibon na tila umaaligid sa kalangitan. Kinabahan ako noon dahil kung ano-ano nga yung pumasok sa isipan ko. Dahil kahit parang normal na ibon lamang yon, pakiramdam ko ay may kakaiba roon. At naging malakas na rin yung aking kutob na isa yung aswang. Hindi ko inalis yung aking paningin sa malaking ibon hanggang sa nakita kong pababa na po yun ang pababa. Iniisip ko noon na baka dadagit siya ng isa naming kababatang naglalaro. Pero wala naman akong narinig na sigawan. Naisip ko na lang din tuloy na marahil ay dumapo lang yon sa mga puno. Nakampante akong ordinaryong ibon lamang yon. At dahil doon, ay nagpasya na lang din akong isarado na nga yung bintana at bumalik na lamang sa higaan. Sinubukan ko na rin matulog noon, ngunit parang may kung anong pumipigil sa akin na makatulog. Ilang ulit akong nagpapalit-palit ng posisyon, ngunit hindi talaga ako makaidlip. Dahil doon, nagpasya na lamang akong muling bumalik sa may tapat ng bintana para dumungaw roon. Nagbabakasakali rin ako noon na baka dalawin ako ng antok kapag nakaramdam ako ng lamig ng simoy ng hangin. Nang makadungaw na nga ako doon ko nga napagtanto na wala na rin yung mga kabataang naglalaro kanina. Habang pinagmamasdan ko yung bakanting lote noon, sa hindi ko inaasahan ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Para kasing may mga mata ring nakatingin sa akin habang naroroon ako sa may tapat ng bintana. Walang ano-ano. May napansin akong kaluskos sa mismong tapat ng bahay. Pinakiramdaman ko lamang yung paligid kung saan ba talaga yun naroroon. At ganoon na lang yung aking gulat nang may makita kong itim na baboy na sumisingot sa may tapat ng aming bakuran. Bahagi akong nagtago noon nang sa gayon ay hindi nga ako mapansin ng naturang baboy. Amoy na amoy ko rin yung kakaibang amoy niya na parang mas matapang pa kung ikukumpara sa dumi ng baboy. Napatakip na lamang ako ng aking ilong
dahil sa matinding amoy na aking nalalanghap. Ilang sandali pa ay nakita kong napatitig sa aming bahay yung naturang baboy. At noon din, kumabog ng malakas yung puso ko. Dahil nakita kong nagbabaga yung kanyang mga mata. At parang may kung ano siyang masamang binabalak. Noong una, inakala kong hanggang doon lamang siya sa labas ng bakuran. Pero ganoon na lang yung gulat ko nang pumasok siya sa loob, sa pamamagitan ng siwang, sa may bakod na gawa lang din sa kawayan. Dinig na dinig ko noon yung kanyang pagigik. Ngunit habang papalapit siya sa aming bahay, ay napansin ko na hindi lamang pag-igik ang ginagawa nun. Dahil kung sa malapitan ay umaangil din yon na parang isang mabangis na hayop. Mahina lang naman yon, pero dahil sobrang tahimik ng paligid, ay hindi ko maiwasang marinig yon. Nang mga sandali rin pong yon, ay patay mali siya siyang naglalakad papasok sa may silong ng bahay. Hindi ko alam kung ano bang gagawin niya ron, pero sinubukan kong silipin yon mula sa bintana. Noong hindi ko na nga siya nakita ay napagtanto ko rin na baka tuluyan na siyang pumasok sa aming silong. Dahil hindi na nga naaabot ng paningin ko yung bahagi kung saan ito pumunta, hindi ko na siya nakita pa. Nalaman ko na lang na pumasok ito sa may silong ng bahay noong makarinig nga ako ng ingay na parang may kumakahig sa lupa. Sinasabayan yon ng kanyang pag-igik na parang isang baboy na nananabik na mabigyan ng kanyang pagkain. Agaran akong kinutuban ng hindi maganda. Kahit na hindi ko man alam kung ano ba talaga yung tunay na pakay ng baboy na yon. Pinuntahan ko yung mga magulang ko na nooy himbing sa kanilang pagtulog. Sinubukan ko silang gisingin para ipagbigay alam yung patungkol sa nilalang na nasa ilalim ng silong ng bahay. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi nagigising yung mga ito. Walang ano-ano noon. Nakarinig ako ng paghuni ng tiktik. At doon na nga pumasok sa isipan ko na baka aswang pala yung siyang naroroon sa may silong. Sinubukan ko pang tignan yon sa may siwang ng sahig. Pero hindi yun naaabot ng liwanag ng buwan, kaya't hindi ko nakita kung naroon ba yung nilalang. Makalipas yung mahigit 3 minuto, narinig kong napapaungol si nanay na parang may kung anong iniindang sakit. At ilang sandali pa ay biglaan siyang nagising na parang grabe yung takot. Nang makita niyang gising pa ako, agad niya akong tinanong. Dinahilan ko na lamang na umihi lang ako, kaya't nagising ako ng ganoong oras. Tinanong ko naman siya kung bakit siya biglang nagising. At nang sabihin nga nito ay nagkaroon naman siya ng masamang panaginip na sinasakal siya ng aswang. Doon nga ay sinabi ko na sa kanya yung patungkol sa baboy sa may silong ng bahay, na malamang ay naroroon pa rin ang mga oras na yon. Agara namang napamura ng malakas si nanay noon at nagbanta siya na kung ano man yung nasa ilalim ng bahay ay humanda siya. At dahil sa halos pasigaw na nga yung kanyang pagmumura, biglaan ding naalimpungatan yung tatay ko noon. Magtatanong na sana siya kung ano nga ba yung rason ng pagmumura ni nanay. Ngunit mas nauna pa nga yung tugon ng aking ina. Agaran kasi itong nagwika na may nakita daw akong malaking baboy na may nagbabagang mga mata na pumasok sa may silong ng bahay. Dahil doon ay napabangon nga yung tatay ko noon. Sinabi pa niyang sana raw ay agad ko siyang ginising dahil baka kung pasukin kami ng naturang aswang. Sinabi ko naman sa kanya na makailang ulit ko silang ginising ni nanay, pero hindi nga sila nagigising. Napatango na lang din noon yung tatay ko at kinuha yung kanyang itak. Niyaya pa niya akong bumaba at wala naman akong nagawa kung hindi yung sumama dito. Pagkababa namin ay tinignan nga namin yung silong, pero wala namang baboy ron. Saglit na rin akong napapaisip dahil doon, sapagkat alam ko na hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin at may nakita talaga akong baboy na pumasok doon. Sinubukan namin ni tatay na tignan yung paligid, pero wala kaming nakitang kahit na ano. Napamura na nga noon yung tatay ko at sinabi na baka ginamit ng aswang na yon yung kanyang bertud
na pambulag, kaya hindi namin siya nakita. Nasa ganoong kalagayan nga kami ni tatay noon nang may marinig akong kaluskos sa may tapat ng bintana. Iniisip ko noon na baka si nanay lang yon na nagbukas ng bintana, kaya hindi ko na lamang pinansin noong una. Pero makaraan pa yung ilang sandali ay pareho kaming nagulat ng tatay ko nang marinig namin yung pagsigaw ni nanay. Nilingon ko pa nga yung inakala kong bintanang binuksan ng nanay ko, ngunit hindi naman yun nakabukas. Muli pa naming narinig yung boses ng nanay ko noon na sumisigaw, kaya't nagmadali na kami ni tatay na bumalik sa loob ng bahay. Pagkarating namin doon ay naabutan namin si nanay na grabe yung takot habang nakatitig sa isa pang bintana na malapit lang din sa kanilang hinihigaan ni tatay. Pautal din niyang sinabi sa amin noon na merong sumilip sa bintana ngayon at parang bayawak daw yung itsura ng ulo nun. Napamura naman yung tatay ko at sinabing aswang yon, dahil nagagawa ng aswang na kopyahin yung anyo ng mga hayop. Noon din ay muling bumalik yung tatay ko sa labas ng bahay, at nang naroroon na nga ito ay narinig ko siyang napasigaw. Pagkatapos nun, may kung anong kumakaluskos sa may dingding na sinundan ng mabibilis na mga pagyabag ng paa. Narinig ko ring papalayo na noon sa aming bahay si tatay, kaya't naisip ko na baka hinabol nga nito yung naturang nilalang. Sinabihan naman ako ni nanay na sundan yung aking ama, dahil baka kung ano pa yung mangyari dito, kaya't walang pagdadalawang isip ko namang ginawa yon. Lumabas nga ako sa aming bahay na may dalang itak para sundan yung tatay ko. Nung naroroon na nga ako sa may labas ay hindi ko siya nakita, kaya't napagtanto ko na talagang hinabol nga niya yung nilalang na sinasabi ni nanay na sumilip sa kanya. Walang ano-ano ay narinig kong may sumigaw sa hindi kalayuan, at nang malaman kong yung tatay ko yon, nagmadali na akong lumabas sa aming bakuran para sundan ito. Sinubukan ko pa siyang tawagin noon, ngunit hindi nga ito nakatuon sa akin, at doon nga nakapokus yung kanyang pansin sa hinahabol niyang nilalang. Dahil dito ay napagtanto ko na baka patuloy niyang hinahabol yon, at lalo ko pang binilisan yung aking pagtakbo hanggang magawa ko na nga pong abutan yung tatay ko. Tinanong ko siya kung saan nga ba nagpunta yung aswang, at napatugon naman siya sa akin noon na papunta raw yun sa bahagi kung saan nga naroroon yung ilog. Ayon pa noon kay tatay, ay nakita raw niya yung aswang na ang ulo raw ay parang sa bayawak, samantalang yung katawan ay parang ibang hayop naman. Talagang kakaiba raw yung anyo, mabalahibo rin daw, at pagapang daw kung gumalaw. Sinundan nga namin yung aswang na yon hanggang sa makarating kami sa may ilog. Nung naroroon na kami, pinakiramdaman namin yung paligid. Pero kahit na anong ingay ay wala na kaming narinig. Dahil doon, nagpasya na lamang kami ni tatay na bumalik na lang sa bahay dahil wala talaga kaming napansin kung ano. Malamang ay nakaalis na rin yon. Nasa kalagitnaan na nga kami ng paglalakad nang makarinig kami ng pagaspas ng pakpak. Naisip kaagad namin na baka yun na nga yung aswang na aming hinahabol. At malamang ay tumakas na yon, kaya't wala na rin kaming magagawa. Nagmadali kaming bumalik sa bahay. At nang naroroon na nga kami, ay naabutan namin yung nanay ko na nakasapu sa kanyang tiyan. Nagtaka naman kami ni tatay, at noon din ay napag-alaman namin na posibleng nagdadalang tao pala ito. Dahil 2 buwan na rin daw pala na hindi nga siya nagkaroon ng kanyang buwanang dalaw. Hindi kami natulog ni tatay ng gabing yon para lang mabantayan yung nanay ko. Kahit alam naming hindi na babalik yung nilalang ng gabing yon, minabuti pa rin naming maniguro. Ilang gabi pa kaming dinadalaw ng paghuni ng tiktik sa bahay. Pero dahil nakaantabay naman kami, siguro nga ay napaghalataan na rin ng aswang na nakabantay kami palagi. Kaya't hindi na rin po ito ng gambala pa, at hindi na rin niya sinubukan pang bisitahin yung nanay ko. Sa kabutihang palad naman noon, hanggang tuluyang lumaki yung tiyan ni nanay at hanggang makapanganak ito, ay wala na ring aswang na nangahas na aswangin ito. Marahil ay natakot rin, lalo at palagi nga kaming nakabantay.
Nung lumaon na nalaman po namin na may ilang kababaryo rin po kaming nakakita sa aswang na gumagala. Marahil daw yun din yung aswang na sumubok na biktimahin yung nanay ko. Mabuti na nga lang at alerto rin kami ni tatay ng gabing yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Mag-ingat lang po tayong lahat palagi lalo na kapag gabi. Maraming salamat po.